Tolok Aquino. Pera ito ng bayan! Chuchu-chuchu! Pera ng bayan tungkol to sa baha. Sabi niya na nananawagan daw siya na para magkaroon ng malaking transparency sa paggastos ng gobyerno. Hayop ka! Pagpag-boy! Sabi niya, hindi pa babasa, 19 na namatay at libo-libong mga napilitang lumikas. Hindi libo-libo, mahigit 2-3 milyon. Almost 3 million ang naapektuhang pamilya sa baha. Pero tahimik ka sa pagnanakaw ni Zatanas ng mga Marcos sa dati niyong kalaban kasi iisa kayong interest. Ang sabi niya, mahigit 1 taon na nananawagan tayo ng investigasyon tungkol sa flood control projects ng gobyerno. Pero hindi pa ito na-resolve. Hayop ka, nandyan ka sa Senado. Nananawagan ka yan, sapakin mo si Erwin Tulfo, Eric Silvester dahil ano sabi niya? Mag-move on na tayo sa flood control investigation, chuchu. Tapos sasabihin mo, hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagbaha na nagdulot matinding permisyo. Gago! Pinangalanan yung mga kasama mo dyan. Oh, sabi niya, dapat malinaw sa taong bayan kung saan napunta at paano ginagamit ang bilong-bilong piso na inilaan sa flood control. Pera ito ng bayan, buwis natin ito na dapat tumulong sa taong bayan. F you. Puro ito ay kasinungalingan, kunyari, concern sa inyo, pero hindi sila concerned dahil ikaw bampagpag. Kung concerned ka, wala ka dyan sa panig ng mga demonyo. Alright, nagbabalik na naman ang ating alindog. Wala pa yung part 2 natin, pero batiin muna natin si Lorna Maninang and si Galaxy. Actually, good news ang ibabalita natin, pero alam naman natin, after ng good news, puro bad news. Dahil naman ang Bangag administration ay hindi talaga titigilan si Inday Sara. Kanina, habang nag-vlog tayo, ay meron palang lumabas na balita na yung inciting to sedition case ay ibinasura ng Department of Justice. Ano kaya, bakit kaya nila binasura? Okay? Ito yung complaint ng NBI na nag-ugat dun sa live stream namin. Nandun ako, di ba? Sama ako doon ni VP Sara noong November 2024 na kung saan sinasabi niya na kung ipag-gugurgur siya ng mga bangag, ay may kinausap na siyang gugurgurin ang 3 damuho. Not only damuho, 3 demonyo. So, tiyan natin ha, basahin lang natin. DOJ dismisses, ayan yung headline. DOJ dismisses inciting to sedition complaint versus Sara Duterte. The Department of Justice has dismissed the inciting to sedition complaint against Vice President Sara Duterte over live stream rant in which she said she had already talked to someone to gurgur Okay, alam mo itong Jimmy, talagang kulang yung balita nyo. Oh. Ang sabi nyo to, someone to gurgur, bangag, Zatanas, and speaker. Ayan. If she were gurgurd. Okay? Sabi dito, according to DOJ spokesperson Paolo Martinez, the quantum of proof was high to merit the filing of an inciting to sedition case before the court. It was dismissed daw for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. End of story. Dapat by now, tapos yan ang ginagamit nila sa impeachment ni Inday Sara. So binasura na ng DOJ, I don't know paano ginawa dyan ni Vida, mga aso lahat yan ni Lisa Tanas. Diba, ng bangag, nahiya-hiya naman sila siguro, ano? So ngayon, mga kababayan, dahil alam nila na nabasura na, dahil nag-uusap yung mga yan. Prior actually ng mga desisyon, ng korte, may mga nagtitimbre yan, oy, Zatanas. Ibabasura na yung kaso kasi wala namang prima facie evidence eh. Diba? So, dapat ngayon, tinitigil na ng Bangag administration ang pag-i-impeach kay Inday Sara dahil isa yan sa kanilang articles of impeachment, yung ginagamit na paulit-ulit na nagsasayang ng pera ang bayan, almost more than 25 million a day every time na mag-hearing. Tapos, ayan na, nagsalita na yung DOJ.
Although wala tayong tiwala sa mga yan, siguro wala silang choice kundi ilahad ang katotohanan. Then after that, meron silang grave threats, merong kapalit. Imagine mo, binasura na nga, may grave threats. Inciting to sedition yung, yung una ngayon, grave threats naman. Yan nga pinag-usapan natin kanina, pero short lang, basahin natin. After that, pagbasura ng DOJ, meron namang kapalit. Still, DOJ, Department of Injustice, files grave threat case versus VP Sara Duterte. Ano ang sabi niya? A formal complaint for grave threats has been filed against VP, Department of Injustice spokesperson Martinez. The case violation Article 282 of the Revised Penal Code for grave threats in relation to Section 6, huwag natin basahin itong hype. It's the same thing yung tungkol sa gurgur kung sakaling gurgurin siya. Ang sabi ng tagapagsalita niya, we confirm that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Duterte. The charges for grave threats were under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 10175, the Cybercrime Prevention Act. On Feb last year, the National Bureau of Investigation filed a complaint for inciting to sedition and grave threats against Duterte after saying during live stream press conference, yun na nga, yung gurgur. Nakita nyo, naglalaro lang yung mga to. Kaya by now, sabi ko nga, sa panahon ngayon, mga kababayan, eto nakakagalit eh. Okay? Sa panahon ngayon, yung binayan, dapat lumalabas na kayo sa kalsada, Puro na kayo basura, lalangawin na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos, protesta. Ginagago na kayo. Diba? I mean, kanina pinag-usapan natin yung mga kasinungalingan ng nibangag na hindi pa daw umabot ng tuhod ang baha. At wala naman daw masyadong naapektuhan. Hindi malala. My God, by now dapat naging aktivista na kayo para sa bayan. Nakita mo to? Ito, i-play natin to lahat. Valenzuela MacArthur Highway. Grabe, di ba? Ayan ang baha. Ayan pa mga pinag-ano natin. Nakita nyo na lahat. Tapos, ito na, grabe ito, itong bata. Ito babae. Dali. Blood. Ito, sabi niya. Control! Ano na? Anong ganap sa buhay namin? Ito, laging nilulubog. Hanggang tuhod lang ba yan? Out sa inyo! Kami sa bahay ko. Ay, sa bahay ko. Nakita nyo hanggang tuhod ba yan? Na ba? Nakita nyo? Ano pa? Nasaan pa? Ito ngayon. Yung paglilinis yan ng baha. Nakita nyo yan? Ganyan ang Pilipinas, ganyan ang Maynila. Ang sabi ni Bangag, epektibo daw yung kanilang ginagawang mga flood control. Ito pa. Ito. Nagbabarko na, nagbabangka ng mga taong bayan. Wala pa ba tuhod yan? My God, meron pa dito nakakaawa eh. I mean, lahat naman nakakaawa yung sitwasyon Katulad dito Bangag. Wala pa ba sa tuhod yan? Ayan, nakapatong yung mga nagliligpit nila yung bahay nila. Ayan Imagine nyo. Kaya dapat gayon, sabi ko, hindi nyo na pinapatagal si Bangag. Dapat by ngayong moment na to, inaalis nyo na siya sa pwesto. Kawawang mamamayang Pilipino. Kawawa talaga kayo. Kasi, tingnan mo to ito, mga bata, yan. Masaya talaga Pilipino, no? Happy pa. Mga bata, naglalaro. Hanggang gano'n, yun ba ang abot? Wala pang tuhod? My God, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, dapat by now, tinatapos nyo na yan.
patalsikin nyo na yan. Ano sabi niya? Ni Marcos, hindi na gaanong malala dahil sa flood control ng gobyerno. Ito, August 11, balita. Sinabi ng Bangag, ito, sa isang ambush interview habang bumibisita sa lugar si Bangag, na epektibo daw ang mga ginagawa ng gobyerno upang mabawasan ang pagbaha. Nakakita na ba kayo? Ang question ko sa inyo, say magpaka-honest tayo dito. Nakita nyo na ba na ang Pilipinas, maliban of course sa Yolanda, ibang istorya yon. Diyan sa Maynila na nagkaganyan, na yung mga sentro ng syudad ay, ano tawag dito? Ganyan. Parang dagat-dagatang, parang may lugar na parang dagat-dagatan something. 'Di ba? Dagat ng basura. Tapos ano sabi niya dito? Mukhang nagkaroon naman ng epekto. Hindi ganun kalala ang pagbaha. Medyo nabawasan. Dapat hanggang sa dibdib pa abot. Ngayon wala pa. Hindi pa hanggang kulang pa sa tuhod ang baha. Napakasinungaling, sabi nga paulit-ulit, dapat na tong binibitay si Marcos Jr. Sabi niya pa, so effective naman ang ating ginagawa. Ngunit alam naman natin, kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangang gawin. Oh. Anong kailangan gawin? Paulit-ulit natin pinagyayabang niya na hindi na raw yan babaha. Kasi daw, maganda na ang ginawa ni Butiki Vince Dizon. Anong sabi ni Vince Dizon na Jolul? Isa pa to. Ano ang sabi niya, mga kababayan? Kawawa ang ating mamamayang Pilipino. Anong sabi niya dito sa kanyang interview? Aha. Hindi natin alam na hindi magde-drain yung tubig eh. Oo. No? Hindi talaga nag-drain eh. Nahaharang yung mga butas ng mga barrier. So yun talaga yung naging problema. So that needs to be fixed and assessed. Aha. Hindi alam. Hindi natin alam na Hindi alam na hindi nagdi-drain. Pero nung nakaraang taon, 9 months ago, ipinagyayabang na hindi na bababahain ng Pilipinas. Ginagago na kayo. Ayoko na sumigaw. Ginagago na kayong lahat. Ayaw nyo pang kumilos. I don't know, nasaan ba talaga ang tapang ng mga Pilipino? Kayo ba talaga ay tunay na Pilipino? O half Spanish kayo? My God, half Spanish kayo katulad kay Pacquiao. 'Di ba? Oh, habang sila ay nag-enjoy, ang mga demonyo nasa ibang bansa, si Bangag nagpapa-party, ang sarap ng buhay, tapos kayo nandyan, binaba, hanggang ngayon maglilimas kayo. Alam niyo kung gaano maglimas dyan? Buti sana kung meron kayong mga gripo lahat, may mga tubig, o may line kayo ng tubig lahat sa mga bahay ninyo. Yung iba, nag-iigib pa. Tama ba? Lahat ba ngayon may gripo na sa kanilang mga bahay? O wala pa kayong mga gripo sa bahay nyo, saan kayo kukuha ng panlinis? Mag-iigib kayo, uso pa ba ngayon ng Pila Valdez sa atin? Di ba? Eh, kasi kami, nang bata kami, may balon kami ng inumin, may balon kaming panghugasan. Meron ba kayong ganyan? Hanggang ngayon, balon namin, buhay pa. 2 balon. So anyway, mga kababayan, paulit-ulit, ang ginagawa sa atin, tingnan natin yung isang bangag na si Clarissa Castro, which is nakakasuya talaga siya. Ay, ito pa sabi ni Dizon. na dapat kung ano yung ginawa dito Last year. ng district natin dito sa GR Neto. Kailangan GR Neto. yung gagawin sa buong Metro Manila. Kasi nakita natin effective. Effective daw. As long na tama ang gagawin, hindi na nakawin ng pera, tama ang gagawin, tingin ko, ay paano, may ibsan talaga natin yung paano. O, kaso ninakaw nila yung pera. Tari ko. Kaso ninakaw nila yung pera. Kaya baha, mga kababayan. Nanakawin nila at talagang hindi nila tatantanan ang pera ng bayan. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang kabusugan. Okay? Wala silang kabusugan. Even ang impeachment ni Inday Sara, ang daming kumita dyan. Ang mga maletagang, ang mga binayaran, ang mga, hindi natin alam, pati mga testigo ay binayaran. Ngayon, pag-usapan natin. Okay? Binasa-basa natin ng saglit itong impeachment ni Inday Sara. It's what? 14th day? Ngayon yung kanina, diba nakita ninyo? May mga pangalan doon.
may apelyedong Kamote, who's that? Kamote, maliban sa Piatos, may Kamote, may Escudero, may Keso, may Mangga, di ba? Kompleto, di ba? Unang-una, mga kababayan, ilang beses na inexplika yan, okay, kahit ano ang kanilang pasikot-sikot doon sa Maleta Gang patungkol sa confidential funds ni Inday, the fact na confidential nga, yung mga reward money na yun, yung mga nirewardan, hindi kailangan ipaalam ang buong pangalan kasi hodang mag-imbento dyan ng Lisa Tanas, Marcos Adictus, okay lang. Bakit okay lang? 'Di ba? Legitimate naman yung kanilang pag-aalyas dahil nga salalay ang kanilang buhay. Baka gurgurin ng mga bangag. Ang sinasabi dito sa impeachment, kanina, tungkol may mga activities o may mga ginastos katulad ng tree planting, Christmas related activities, so yung mga gastos-gastos na ganon, table chairs, chuchu. Alam mo, nakaka-drain kasi talaga pakinggan itong kanilang Maleta hearing. Kahit ano pang mga sinasabi ng witness doon ni Del Campo, alright? Tungkol sa mga explanation niya na mga ano tawag dito? Na meron silang notice of disallowance, so we got kumulang 73.287 million. Tapos meron pang yun na nga yung mga resibo na hindi daw mga acknowledgement receipt, mga kababayan na yung iba hindi pa nga daw na-submit, chuchu. Ang question dito, hindi ko ito babasahin lahat ng report na ito. Ang question dito, mga kababayan, malinaw pa sa sikat ng araw, alright, na walang napatunayan doon na may nilabag si Inday Sara na batas. Okay? Dahil hindi naman sinasabi doon na yung mga recipients na yon na award money o reward money, mga kababayan, ay peke. Wala naman doon yung narinig na peke ito. Ito si Pedro, si Juan, si Mangga, ganyan-ganyan. Wala namang sinabi actually, no? Yung testigo, yung auditor. Diba? Hindi niya sinasabi na itong mga pangalan na si Mangga, Keso, kung sino-sino pa man, ito ay peke. Wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya, ang mga pangalan na ito ay si ganito, ay si ganyan. At sinabi niya din doon na hindi daw trabaho ng nila para imbestigahan yung mga identity ng bawat recipients. Di ba? Kaya, malinaw pa sa sikat ng araw na walang nilabag si Inday Sara. Dahil hindi nga nila na-verify eh. At, mga kababayan, di ba? Hindi na na-verify na yung mga pangalan na yun ay kung totoo ba yun o hindi o peke. Wala silang sinasabi pero pilit na ginagamit ng Maleta Gang na the fact na may ginamit na Mangga, pipino, whatsoever, buto, sabot, lahat, tanan, mangkukulam, Lisa Tanas, di ba? Or G. Bangag. Walang napatunayan sa hearing na yun. Okay? Even yung notice of disallowance, pinapaliwanag na ng abogado, doon sa pag-audit nila, tagbigay sila ng notice of disallowance, hindi criminal, criminal conviction or criminal act. Pero pinipilit pa rin nila. Nadala yan. Pinagdala si Mangga, si Keso, si ganito, si ganyan. So, porket pa may sinabing Mangga, Keso, ganyan apelyido, naglabag na si Inday sa batas? Impeachable na lahat yung kanyang ginawa na ganon? Ibig sabihin, kriminal na siya? Hindi. Ang kriminal ang nakaupo. Dahil ginurgur kayo ngayon. Ilan ang namatay sa baha? Ang tarantado, ang barumbado, ang kawatan ay ang bangag na gobyerno at ang mga kasabwat niya. Narinig nyo ba doon? Ang sinasabi lang ng mga witness doon na okay, ito ang pangalan, chuchuchucho, pero hindi namin trabaho na imbestigahan pa na kung si Mangga ba, si Keso ba,
O, mukhang inaasar lang kayo ng Office of the Vice President. Di ba? Mangga, keso. Wala bang kilay? Kamote, kasi mga kamote daw kayo eh. Even though, mga kababayan, kahit tayo hindi abogado, yung mga pangalang yun, okay, na mga binanggit, hindi ibig sabihin dahil gumamit sila ng mangga, keso, kilay, alpot, patotot, ay convicted na si Inday. Well, we know that convicted na siya sa utos ni Satanas at ni Bangag at ng mga kasabwat nila. Obvious na obvious naman. Nagsasama-sama ang mga hayop with Liza Tanas. Diba? Katulad ng sinasabi niyang, may notice of disallowance. 73,287,000. Okay? Pending pa raw yung motion for reconsideration. Then, dun sa 375 million, okay, nasa appeal pa rin. Okay? Nasa appeal period pa. So, meaning, kung may motion for reconsideration, then nasa appeal pa, wala pang conviction na ito nilustay, ganito, ganyan. Pero bakit pinipilit ng mga demonyo, ng mga inayupak na i-convict si Inday Sara? Kasi utos ni Liza Tanas dahil nga papalapit na yung eleksyon. Gusto nila, hindi na makatakbo si Inday, gusto nila gorgorin si Inday, literally or sa kanyang karera o sa kanyang political career. Right? Then, in-explain din doon tungkol sa Department of Education naman, di ba secretary siya doon, doon sa third quarter, preliminary pa rin. Right? Ibig sabihin, pinaliwanag actually, nabasa ko kay Attorney Torion, under evaluation and review ang nakasulat. Di ba? Kaya, pag preliminary findings, ibig sabihin, hindi pa siya final. Yun ang explanation. Hindi porket kulang-kulang ang documents, convicted na si Inday. Di ba? Hindi pa rin kulang, dapat i-impeach niya na, di ba? Yun ang pinapakita doon kanina, kaya nakakatamad na panoorin. Yun na lang, sinamarize na natin. Nag-scan na lang tayo, di ba? At dito mo makikita na ang prosecution, wala silang alam kung hindi maleta lang. Ang alam nila kung paano sundin ang utos sa kanila ni Liza Tanas at ni Bangag at ang mga kasabwat nila. Di ba? Ito yun. Malinaw pa sa sikat ng araw. Na yung mga sinasabi joint circular documentation. Okay? Lahat yun, lahat, mga kababayan, puro ka walang hiyaan. Paulit-ulit lang naman yun, paikot-ikot lang naman yung kanilang di ba yung kanilang hearing. Nakakapagod na nga lang eh. Sayang nga yung oras natin, kaya yung naging productive ako. Actually, first part, nanood ako. Pero okay, may ginawa ako. May mga binukbuk ako, mga cruise tour. O, diba? Siyempre, binuk ko yung sarili ko. You know what I mean? Di kaya magpabook na kayo sa kay Lola Maharlika. Okay? Siyempre, kung may commercial muna tayo ng konti. Yeah, I can book you guys for your cruise tour anywhere in the world. Asia, even sa Mars, mayroon tayong cruise tour. Kung mayroon doon. Anyway, going back, mga kababayan, paulit-ulit na lang itong hayop na maleta hearing na ito. Ulitin natin, nakapag-aral naman halos lahat tayo dito kahit high school, elementary, di ba? Hindi porket gumamit ng pangalan na Jutang Genemis Satanas ay nagkasala na si Sara Duterte. Narinig niyo mismo, hindi po namin trabaho ang i-audit ay ang i-verify kung sino itong si Kamote o si Mangga. End of story. Bakit nila, di ba? Dapat bago nila bago nagkaroon ng probable cause, okay? Di ba? Ang impeachment na yan, dapat napatunayan na talagang si Sara ay kumana ng pera. Kaso wala. Di ba? Nag-file nga ang Inday Sara ng motion sa Korte Suprema na ibasura yan kasi fishing expedition at mga abuso nila ng kapangyarihan nila. Kaso ano nangyari sa mga Jutang Genemis sa Korte Suprema? Delaying tactics. Nung nasa Senado na, ayun,
Nagdesisyon na, binasura na moot an academic, chuchu-chuchu. Lahat yan. Minalitahan na yung mga hayop na yan. Mga hayop sila. Habang kayo ay binaba. Sabi ko, alam mo kung ako sa inyo, kung pare-pareho tayo ng utak, nag-alsa na ako dyan. Pananagutin ko, hindi ko tatantanan yung demonyong bangag na yan. Hanggat hindi pumapantay. Okay? Hindi pumapantay ang ulo niya dun sa baha. Lulublob ko siya sa baha doon. Doon yan. Yan. Ito. Ingod-ngod ko siyang hayop siya. O, ayan. Kunyari yung mga PSG niya nakapikit, mga bulag lahat. Hindi ako nakikita kasi invisible pala ako. Hilain ko silang dalawa. O, ito. Lamunin nyo yung, lamunin nyo yung baha na yan. Ipalunok ko hanggang pumutok yung mga tiyan nila, di ba? Lahat magnanakaw, yes! Nerissa, lahat magnanakaw, yes, Jack Sparrow. Sabi ng mga abogado ng prosecutor, libre lang daw ang serbisyo nila. Julul, maniwala naman ikaw doon. Palangga, hindi tayo naniwala doon. Si Pakapunan, paulit-ulit ang tanong, naantok na ata kanina, sabi ni Imna. Ayun, isa pa yun. Dapat nga nagpapahinga na yung gurangtot na yan eh, nakapon na. Nakita mo? Hindi na siya effective. Kasi unang-una nagbabasa siya ng script. Convicted na si Sara Duterte sa mga bangag at saka sa mga maleta. Kaya nga ang ginagawa yan, ulit-ulitin natin ha. Okay, ulit-ulitin natin. Kaya yan si Escudero, si Kiray, at saka si Gatchalian. Okay, yung mga hayop na yan. Kaya nga bumaliktad yan sila eh. Si Demonyong Judas Joel. Kasi may mga kaso nga sila. Sigurado ako, ipapadjutol ko lahat ng juto nila. Tinakot yan ni Lisa Tanas. Huwag ka nang Escudero. Wala kang saysay, wala kayong kwentang mabuhay sa mundong ito. Dapat sa inyo, ginigitay na talaga lahat. Akala mo, hindi ko alam, ha? Akala mo, hindi namin alam. Diba? All of a sudden, bigla kang bumaliktad. Babaliktarin nyo talaga ang konstitusyon. Kaya ayaw ko sa inyo, sabi ko, kumilos na kayo, taong bayan. May kapalit kasi silang maleta, kaya pinalalabas libre. Aamin ba yan? Sino ba aamin na nakatanggap sila ng maleta? Kita mo nga si Erich Sylvester, sinasabi na ng ating mga magigiting na Marines, like yung 40 na lang ang natitira, na nag-deliver sila ng pera kay Erich Sylvester. Yung bumaliktad, may picture pa with Sandra Charis na nag-deliver. Diba? Hindi naman aamin yan. Kahit utdon mo lahat mga julo na mga yan, hindi aamin niya mga yan. You people, dapat talaga ang kumilos. Kung hindi kayo kikilos, mauubos lahat ng mga abubot nyo sa buhay. Yun ang yung kayamanan ninyo eh. You know, kapag mahirap ka, yung salaset mo na kinuha kay Bombay na hulugan, yun na yung possession mo, yun na yung yaman mo. Yung aparador mo na kinuha mong hulugan na binubuhat-buhat ni Manong. May mga ganyan pa ba sa atin ngayon? Mga nagbubuhat ng mga platera? Nalala ko yun, ng bata ako eh. Tapos aalokin ka, hulugan po, 50 kada linggo, you know? Tapos aano rin lang ng baha. Yung kurtina mo, yung kanina may pinakita ko na binili mo sa Divisoria sa Baclaran. Bago ka nakabili ng kurtina, nakailang ipon ka pa. Yun na lang yung yaman mo eh, yung munting gamit mo sa bahay. Naanod pa. Nung naanod, ang sasabihin ng mga bangag, mga basura nyo kasi. Sabi ni Tara-Tara, basura nyo. Hindi yun basura. Kayamanan nyo yun. Tama ako o mali? Yung mga nakita nyo sa kalsada, hindi basura yun. Wala lang kayong choice na anod yung mga lamesa, baka yung upuan nyo sa paglalaba. Alam na alam ko yan. Kasi naglalaba ako, may upuan akong plastic. Gaganon-ganon ka, di ba? Sa Pilipinas, kahit nga ako ngayon, hanggang ngayon, may upuan ako, pero social na yung upuan ko ngayon. Medyo matibay-tibay ng konti. Totoo yun, kasi naglalaba pa rin ako ng ng mano-mano, like yung mga light materials. Right? Yun na lang, tas isisipa sa inyo. Yes, Aubrey, nga, okay lang sa inyo yun. By now, dapat wala na si Marcos. Dapat tinatapos nyo na yung jutang ginemis na yan. Dapat wala na siya sa pwesto niya. At 10 na mga nag-orgy niyang cabinet secretaries. Sila mismo binababoy kayo. Mga adik sila eh.
Ayaw magpa-drug test. Nakita niyo yung mga manifestations sa ngiwi ni Bangag. Hindi naman malala yung Bangag ang babaha ngayon eh. Di ba? Hindi malala, hindi naman naapektuhan. Puta ngayon, saan na ba siya nabubuhay sa... Alam mo yung may isang tao, kunyari may kausap ako isang tao, tapos ganun ang reasoning, magpapakulong na lang ako. Sasapakin ko talaga. Kunyari harap-harapan nagsisinungaling, eto talaga intong kinumo ko. Putang, magpapakulong na lang ako para mailabas ko yung galit ko sa kabobohan mo o sa katangahan mo o kaadikan mo, di ba? Alam mo naman ilan yung sinuntok ng kamao ko nung ako'y bata ako. Pag ganyan yung reasoning, kunyari ganito, baha hanggang dito, sasabihin ni Bangag, ay hindi, hanggang ano lang naman yan eh, hanggang tuhod. Ito, piperkatan ko siya. Gaganon ko talaga, gago ka, bulag ka ba o baliw ka? Yun lang yun. Mga kababayan, wala nang solusyon. Kahit na everyday ako magalit dito, ganun pa rin ang sitwasyon ng buhay ninyo. You have to act now. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Ako na nga nagbubuwis, kami na nga nagbubuwis. Ako talaga unang nagbubuwis ng alindog. Dahil pinabricate ako ng mga kaso-kaso dyan sa Pilipinas. Hinabol pa ako dito, ginastos nila ang pera ng bayan. Diba? Sino ba ako? Sige nga, ako lang naman ang puting buhok, 80 years old today. Diba? Meryl Streep ang dating natin. Sino si Maharlika? Kung hindi totoo sinasabi ko dito, I'm telling you, hindi ako gagastusan sa paghahanap nila ng paggugurgur sa akin. Gugurgurin nila ako. Yan ang katotohanan. Marie Chris, thank you for the love. Thank you. Okay? So, gugurgurin nila ako ng bonggang-bongga. Nagbuwis na ako ng alindog. Hindi niyo ba nakikita? Sabay-sabay. Pulawan, Dilawan, Pangitan, lahat sila ang pagtira kay Maharlika, pagpapakalat ng fake news. Dito niyo galawan nila. Bakit hindi ako natitinag? Kasi diretso ko sa kalaban. Ganyan, no? Everyday, kita niyo bunganga ko. Everyday, consistent yung bibig ko. Kasi consistent yung pagnanakaw nila. Hindi naman ako nagsasalita dito na pag gumawa ka lang ng kwento. Magawa ba tayo ng kwento? Nakita niyo yung boses ni Bangag. Na ang sinasabi, hindi naman epektibo naman ang blood control. Ganyan, hindi nga umabot hanggang tuhod, chuchu-chuchu. Harap-harapan na kayo. Sabi ko kung may kaya minsan may mga nagsasapakan, 'di ba, na mga magkakilala kasi ipipilit mo yung kasinungalingan mo. Ako talagang pag ganyan dati mga binabali ko talaga yung mga kamay ng mga kaidaran ko eh. Ay nakasinungaling ka, ngungudngod talaga kita. Right, Ruby? Thank you, Palangga. Sobra-sobra na eh. Yung mga, sabi ko, yung mga sundalo, mga jutang gininas nyo. Kayo lahat ng mga uto-uto ni Bangag. Kayo mga polis patola, polis supot, wala kayong saysay na mamuhay sa mundo. Hindi nyo deserve ang posisyon dyan, kung ano man ang posisyon nyo. Hindi nyo deserve ang pagiging polis. Kasi yung pinaglilingkuran nyo, mga kawatan, mga adik, mga bastos na nagchuchup at chup-chup. Abangan nyo yung part 2 natin tomorrow. Kasi hindi ko na ilagay sa third person mode. Okay? Ay, kasi baka mabanggit ko yung pangalan, mahirap na mabanggit ko yung artista niyang mahirap na. Anyway, nakakaiyak talaga, Miss Jeanette. Akala niyo ba, hindi tayo umiiyak dito? Nakakapagod. Hindi ko nga alam ba't ako ganito eh. Kung tutusin, wala na akong pakialam sa inyo, bahala na kayo dyan sa buhay niyo. Dito naman ako sa ibang planeta. Right? Bakit ba ako nakikialam sa buhay niyo, by the way? Yan yung sinasabi ng ibang kong mga nagmamahal sa akin, bakit ba mo tigilan yung Pilipinas? Wala ka na dun. Ano sabi niyo akong pakialaman? Kunyeta, bayan ko yon. Diba? Bakit ako concern sa inyo na pwede naman ako manahimik? Na yung mga time, mga time ko, pwede ko naman gamitin sa pagpapayaman. Diba? Pero wala nasa bloodstream ko na kailangan hindi ko tigilan ang Bangag. Hindi ko titigilan yan. Hanggat nabubuhay ako, Bangag, kayo ni Satanas. Hanggat buhay kayo, hindi ako titigil.
sa pagkukuda dito sa mga pagnanakaw niyong mga putang ina ninyo dahil binodol nyo ang taong bayang hayop kayo. Sinuportahan ko kayo na ni 5. Wala akong hiningi. Hayop kayo. Ang pinangako nyo lang, ibangon nyo ang Pilipinas. Yung pala, ilubog nyo sa baha at ibangon nyo yung mga sarili nyo sa pagnanakaw, sa kaban ng bayan. Pinagpaaral nyo sa mga ampon nyo. Niyayakap na kayo ni Aida. Yung mga pinag-aralan ng mga ampon nyo, hindi rin yan pakikinabangan. Who knows, baka akapin na ni Aida anytime. Di ba? Mamamatay din kayo, tanginan nyo. Hindi kayo forever sa mundo. At sisiguraduhin ng karma. Di ba? Pahihirapan kayong lahat. Pahihirapan kayo sa inyong mga buhay. Physical. Yung pera nyo, hindi nyo alam naman natin, hindi naman may dadala yan. Babawiin lahat yan. Darating ang panahon. Gagawa ng paraan ng Diyos na mabawi at ipalunok ko lahat yan sa inyo. Kung meron lang akong chance, ipalunok ko lahat sa inyo yung hayop kayo. O yun, wag. Yung ano pala, basura, ipalunok ko sa inyo. Right? Sobrang kawawa eh. Diba yung mga bata ka na pinakita na patawa-tawa pa. Ganun talaga tayo mga Pilipino, di ba? Sa Amerika, hindi ganun eh. Nagde-demand sila ng accountability. Although magkaiba. You know? Dito may mga insurance, insured halos lahat ng bahay, even yung apartment mo. Kaya kung may mga problema, magka-problema ka sa manakawan ka, pati kotse mo. Naalala ko, nanakawan ako palangga. Nanakawan ako sa kotse, binasag yung kotse ko. Ano doon yung mga pang-gym ko. My God, payat pa ako noon. Yung mga pang-gym dramatization ko, binasag. Tapos may bag kasi ako doon na maliit eh. Ninakaw ng mga hayop. Ang ganda pa ng mga Nike shoes ko noon. That was maybe more than 10 years ago. Na-claim ko siya sa insurance. Okay, sobra pa. Kasi luma na yun eh. So, mataas pa. I mean, iba kasi. Sa atin, saan ka mag-claim ng insurance? Ni wala kang pangkain, mag-insurance ka pa. Di ba? Mayayaman lang ang may insurance sa atin eh. When it comes to mga home insurance, di ba? Ewan ko, gusto ko yung pagkukutusan, yung mga, yung mga binaha. Kung pwede ko nang pagpipitikin yung mga tenga nyo, sabi ko, huy, lumaban na kayo para sa future ninyo. Dapat kayo lumalaban, hindi ako eh. Sino ba naman ako? Nananahimik na ako sa malayong lugar. No? Gorgor Zoro, Robbie, ano bang gagawin natin? Manahimik si Robbie, nasa Canada. Si Zoro, wala rin yan, nasa Martian siya lagi. Okay, si Rone, wala rin sa Pilipinas. Masakit lang kasi nabudol tayo, di ganito ang expected natin, sabi ni Rin. Ayun na nga palangga. Lalo na masakit sa akin, tangina yung mga ginasusan ko pa yan. Nagkaletse-letse tayo lahat dahil sa kanila. 20 pesos daw na bigas, nasa na, shoota. Sabi ni Queen Krish. Oo nga, ayun na nga eh. Ambot sa inyo, anong gagawin natin? Sabi ni Emelia Gamos, kasi anak, mahal mo ang bayan mo at kababayan at hindi mo kinonsinti ang masama. Paubaya na lang kay Lord. Oo nga, madam. Kasi kung gusto ko lang ng personal ko, sabi ko, hindi ko na ibinulgar si Satanas. At si Bangag. Inoperan ako ng 2 beses. Tumahimik lang ako. Huwag mag-expose. Pinili ko kayo. Pinili ko yan, lupang tinubuan mo. At lupang tinubuan natin. Kasi hindi mo nga maaalis yung puso mo eh. Kasi sabi ko, alam niyo kung papipiliin niyo ako? Kung may choice lang, pipili mo, Maharlika, saan mo gustong mag-acting na, saan ka lumaki? Doon sa sa The Hague. Meron kasi lugar kung saan kami nagstay. Sobrang ganda-ganda. Parang, na nakaupo ako, nagko-coffee ako. Sabi ko, I feel like I grew up here. Sabi ko lang, joke lang. Sabi parang dito ako lumaki. Di ba may moment na gano'n, parang akala mo deja vu, parang nangyari na pero hindi naman. Di ba? Sabi ko parang dito ako. Pero parang nakikita ko yung mga locals, ang social, di ba? Yung lugar, very, ano tawag dyan, historical. Pero hindi mo pwedeng palitan kung sino ka. You cannot change yourself kahit magsabi ka pa ng konyo-konyo. Kasi may baha dito eh. Katulad ni Vince Dizon eh. Kahit sasabihin mo pa very British ka, British, alpot, yung mga hayop na Lisa Tanas. Tignan mo nga yan.
pakonyo-konyo, very British, pero mukha namang inodoro ang mga pagmumukha nila. I cannot be like that. Never ever. Kahit na tumungtong ako sa America, mga palangga, never ako nag-acting na konyo-konyo. Marami kasi mga Pilipino pagtungtong sa Amerika, slang na. Californian accent na. Unless na siguro kung bata. Pero even yung mga Janakis ko, hindi sila ganyan. Dumating sila dito, below, isa, 8 anyos, ilan ang taon na. Oo, hindi sila ganyan. Pag nagsasalta, Tagalog, hindi mo nga alam na nasa Amerika eh. Pag kami sa bahay. Pero pag siyempre, pag kausap nilang kaibigan nila, slang, mga ganon. Pero pag sa actual, like Filipino, by Filipino dealing, yung Pilipino, yan, Pilipino sa Pilipino. Pag umorder yan sila ng mga pagkain, ng mga ulam sa mga sabi na ako, kaya lang yung isang Junakis ko hindi alam. Yung may mga ulam siyang hindi alam. Ano po ito? Ganyan, nasa FaceTime ako, ganyan. Igado yan! Anong igado, mama? Parang minudo. Kasi hindi ako masyado nagluluto niyan eh. Minsan-minsan lang, ganyan. Pero Tagalog na Tagalog, Bisaya pa nga eh. I don't know, kanya-kanya naman tayo. I don't wanna judge you guys. Arte, no? I don't wanna judge you guys. Pero yung mga kanya-kanya kasi yung tubig kasi hindi naman talaga hanggang tuhod. Hanggang ilalim na ng tuhod kasi adik si Bagag. Hindi puta, nami pang toslo ko ng mga latbi. My God. I hate drugs nga, sabi ni PRRD, di ba? Nakakaawa kayo eh. Ano pa ba ang mga balita? Actually, yun, emotion man ako. O ano pa mga balita? Ha? Ano sabi pala ni Kapun? Ni Kapun na. Ito basahin ko sabi ni Kapun na. Nakapon. Gumawa ata ng fruit salad ito. 'Di ba? Fruit salad daw kasi sabi niya dahil may mangga, may keso, chuchu-chuchu. O, gumawa ata ng fruit salad kasi may kamote, may mangga, may keso. Yun na ba kaya niyong sabihin? Yan ba kaya mong sabihin kapun na? Kaya no wonder ganyan ang itsura mo, nakapun ka na. Alam mo kapunan, matanda ka ng ginayupa ka. Hindi ka mo pa itama yung mga pagkakamali mo sa buhay. Alam mo kung anong sinasabi ko, kapun na. Umarap ka sa salamin at kausapin mo. Tapos, pagharap mo sa salamin, itabi mo yung mga maleta mo. Harapin mo, kausapin mo kung sino ka. Tumigil ka, matandang hukluban. Kukunin ka na ng demonyo, ganyan pag-uugali mong impacta ka. Ang sabi ni Tolok Aquino, pera ito ng bayan, chuchu-chuchu, pera ng bayan, tungkol to sa baha. Sabi niya na nananawagan daw siya na para magkaroon ng malaking transparency sa paggastos ng gobyerno. Hayop ka, pagboy. Sabi niya, hindi bababa sa 19 na namatay at libo-libong mga napilitang lumikas. Hindi libo-libo, mahigit 2-3 milyon. Almost 3 million ang naapektuhang pamilya sa baha. Pero tahimik ka sa pagnanakaw ni Satanas ng mga Marcos sa dati niyong kalaban kasi iisa kayong interest. Ang sabi niya, mahigit 1 taon na nananawagan tayo ng investigasyon tungkol sa flood control projects ng gobyerno. Pero hindi pa ito na-resolve. Hayop ka, nandyan ka sa Senado. Nananawagan ka yan, sapakin mo si Erwin Tulfo, Eric Silvester dahil ano sabi niya? Mag-move on na tayo sa flood control investigation, chuchu. Tapos sasabihin mo, hanggang ngayon patuloy pa rin ang pagbaha na nagdulot matinding perwisyo. Gago! Pinangalanan yung mga kasama mo dyan. Sabi niya, dapat malinaw sa taong bayan kung saan napunta at paano ginagamit ang bilong-bilong piso na inilaan sa flood control. Pera ito ng bayan, buwis natin ito na dapat tumulong sa taong bayan. F you. Puro ito ay kasinungalingan, kunyari, concern sa inyo, pero hindi sila concerned dahil ikaw bampagpag. Kung concerned ka, wala ka dyan sa panig ng mga demonyo. Nasa panig ka ng katotohanan. At pinorsigin nyo ni Kiko Matching na mga anti-Marcos na ipapahukay si Senyor ang pagnanakaw ni Satanas at ni Bangag. Kaso, anong ginawa nyo? Nagsanib puwersa kayong mga hayop kayo. Mga traidor, taksil, katulad ni Robredo na binigyan na ng kalahating bilyon, pumalakpak na ang bilat niya.
Di ba? Yan, mga palangga. Thank you, Peridot. Peridot. Damo naman to mga Peridot palangga. Damo, daghan. Yan, thank you. Now what? Ano pa ang mga pinagsasabi ng mga ginayupak? Wala naman tong kwenta eh. Statement, ang pisting yawa. Wala namang ginagawa. O, bakit hindi mo inumbag yan si Eric Sylvester nung nagsalita na mag-move on na tayo? Puro na lang flood control, chuchu-chuchu. Eh, pinigilan nyo nga eh. Binakulong nyo nga yung gustong imbestigahan yung flood control. Ayun, si Marcoleta, lahat gusto nyo ubusin. Kasi takot kayo sa isang surot na matakaw sa dugo ng Pilipino, si Satanas. Hayop ka, Satanas, putang ina ka. Hayop ka, bartek, kawatan, kidnapper, yan kang demonyo ka. Kulang ang buhay mo. Kahit tadtarin ka na parang bopis, hindi mo mababayaran ang taong bayan sa lahat ng ninakaw mong impakta ka. Isa kang kaibil-ibilan. Umarap ka sa salamin, makikita mo yung sungay mo. Magbabayad ka. Sooner, meron ding gaganti sa'yo. Hindi kami. Tadhana. Yung nadapa-dapa ka, muntik ka na nun. Malay mo sa sunod, malunod ka na sa pagpupulburon mong hayop ka. Wala kang awa sa taong bayan, palibasa ipinanganak kang demonyo. Nasa sinapupunan ka na lang sa palang ng nanay mo, tinubuan ka na ng sungay. Pati yung mga anak mo habang binubuntis mo, may mga sungay na para pag nakawan ang kaba ng bayan. Palibasa ang pinalamon nyo sa anak nyo ay galing sa nakaw sa bayan. Ang pinag-aral nyo sa mga anak nyo, galing sa nakaw sa bayan. Mga leche kayo. Simula ang bumuo ng bones sa mga anak nyo, ni Bangag ay galing sa nakaw sa bayan. Kasama na lahat ng mga Marcos Romualdez. Hayop kayo, pinagnanakawan nyo ang taong bayan. Kayo naman, na mga binaha, okay lang. Naku, thank you, bangag-bangag. Binigyan tayo ng ganyang punyetang bukbuking bigas. Okay lang sa inyo. Nakagalit, di ba? But still. Oh, ano pa mga balita? Ulit, hindi ganang malala. Ang baha dahil sa flood control ng gobyerno. Demonyo, sinungaling. My God, I wish I can kulam-kulam them. Kung apekto ng talagang kulam, ubus silang lahat. Ayun o, Bagyo landslide, umabot sa 10 ang namatay. Dahil mo, sa Bagyo pa lang, sa Bagyo pa lang, mga kababayan, 10 na ang nategi. Umabot sa 10 ang bilang ng mga nategi dahil sa landslide na tumama sa Barangay Sorong sa Baguio. Ayan. Landslide. Bakit? Kapalpakan na naman ng gobyernong Bangag. Ano pa sinasabi dito? Tignan nyo, bumaba ang krimen sa Pilipinas. Kaya ngayong araw, jugot na Julo, kabilang sa babaeng na unang iniulat na nawawala sa Talisay City. May natagpuan na naman na jugot na Julo sa Cebu. Hindi ko na yung babasahin kasi ayaw ko ng mga ganyang balita. Kasi kaawa-awa. Di ba? Then, tututok sila. Maraming tanong. Ang taong bayan, 125 million na flood control ni Inday Sara. Flood control na confidential fund. Sabi ng maleta kongresista. Itong si Redon na yung ilong, kasi laki ng ilong ni Tariela, na masarap pasukan ng baseball. Di ba? 125 million, ginagago kayo. Pero 25 million more than that ang ginagasto sa Senate. And also yung, how much billions? 1.5 something yung sa EDSA, yung aspalto daw na mamahalin. Dapat ang pinapakain sa mga, ipakain yung, alam mo maganda yun, yung initin nyo gid ang aspalto, ipalunok sa kanila ganyan, no? Di ba ang aspalto kapag kalalabas pa lang yan dun sa, ano tawag dun, basta yung parang gilingan, I don't know ano tawag dun, yung paglabas, at ibuhos sa mga bunganga nila, dapat yun yung, yun yung parusa sa mga hayop na yan.
Lahat habang ako'y nagdadaldal dito, patuloy na pinagnanakawan kayo. Sa customs, sa PCSO, ayan, hanggang ngayon di pa napapanagot ang 300 plus na 300 plus ba yun o 400 plus? 300 no. Nananalo oh. Binababoy kayo, ginagago kayo. Oh, 'di ba? Ang daming kawatan lahat sa gobyerno, 'di ba nga? Bawat ahensya, magsimula sa barangay hanggang sa uno, magsimula sa presidenteng adik down to the barangay level. Kaya walang saysay. Kung meron kayong chance na lumayas sa Pilipinas, lumayas na kayo diyan. Pumunta na kayo sa ibang bansa, kung saan mang bansa, kung saan kayo palarin. Wala nang saysayan. I'm telling you, pagtandaan nyo, kawawa kayo. Enough for that crap. Hanggat wala tayong presidente, hanggat hindi naayos sa Pilipinas, lumayas na lang kayo kung ako sa inyo. Ay ayaw nyo naman makipaglaban. Para sa inyo, di lumayas na lang kayo dyan. Matira ang matibay. Kasi, ang buhay natin, bakit ba tayo nabubuhay sa mundo? Bakit ba tayo, ano bang silbi ng tao sa mundo? Nga, magtanungan nga tayo. Ayoko nang basahin inang mga balita na bubuisit lang ako. Gusto ko silang pagtitirisin. Bakit? Pamilya. 433 Lotto winners, Romante. Yeah, nakalimutan. Temo, 433. Tama, di ba? Then, sabi ni Ron, 7 trillion budget na naman daw. Yes! Oh, bakit tayo na dito sa buhay, sa mundong ito? Bakit pinili ba natin ipinanganak tayo sa mundo? Hindi. Pero pag ipinanganak tayo ng isang pamilya, may pamilya tayo, aaral tayo, paggagapang tayo ng nanay at tatay natin, na magkaroon tayo ng kaalaman, o magnegosyo man tayo, o maging empleyado tayo, then maggagawa naman tayo ng sarili nating pamilya, bata pa lang, tinuturuan natin yung mga anak, na maging mabuting bata, marumispeto, wag magnakaw, wag mang-away ng kapwa, yung mga ganun, di ba? Yun yung purpose natin sa buhay, maging productive at maging kaaya-aya sa lipunan. Hindi maging katulad ng maleta kongresista na nag-aral yung mga yan, pumunta yan sa ibang planeta, ibang bansa nag-aral, pero nagpakadalubhasa sila para magnakaw at magnakaw sa inyo. Kaya kung totoo, maswerte tayo na mga nasa middle class lang, you know? Yan, may mga profession kayo, you have your family together during weekends, di ba? Ganyan. Lalo yung mga nasa ibang bansa, di ba? Kasi nakakain nyo lahat ng gusto nyo, napupuntahan nyo lahat ng gusto nyo. Paano naman mga kaluluoy doon sa ato na iwan? Sa mga probinsya natin, sa Maynila ngayon, na binabaha ng mga jotang genemis na basura, paano naman yan? Ay ayaw nila makipaglaban, no? Ayaw nyo lumaban sa buhay. At least ako, lumaban ako sa buhay. Sabi ko, hindi ako mamamatay dito sa Pilipinas na ganito ganito kahirap ang mga eksena sa banga. Kailangan lumayas si Maharlika para maging Malaani Batong Bakal. 'Di ba? Kailangan magbago ang buhay. Pero alam mo, nasa mga kamay nyo yan Hindi, sa totoo lang. Yung kapalaran mo, sabi nga nila, if you can imagine it, you can have it. Naniniwala ako doon. Kasi if you can imagine it, ako lahat ng na-imagine ko sa buhay ko, narating ko I even imagine this kung nasaan ako ngayon. Totoo yun. Magkwento nga tayo ng buhay, mga palangga. All you have to do is work for your dreams. You have to be consistent kung ano man ang ginagawa nyo sa buhay. Alam niyo ba kung bakit ako nahilig mag-cruise? Kasi nung bata pa ako, yung jowa ko, this is a really good story. College days pa lang kami noon. Siyempre, malandi ako, no? Nag-live-in kami, bata pa kami. Totoo naman yun, no? At least kami naging magkatuluyan. Siyempre, nung bata ka, mapusok ka din, di ba? Maaga na college days. Pero totoo, this is true story. Dapat kasi magbabarko siya. So, nasa isang, oh my God. Nasa ano to, no, not Bustillos. Lipanto? Was it Lipanto? Anyway, basta sa Maynila, nagbo-board kami dyan pareho actually. Meron ako nakita na parang yung pamphlet, ang ganda-ganda, parang Royal Caribbean siguro yun. Basta barko. Tapos sabi ko, ano to? Ganyan. Sabi niya, pinadala yan ng mother ko kasi in-apply niya ako yung mother niya, in-apply siya sa para maging cruise ship. Cruise.
cabin crew, parang ganon. In-apply siya, cruise ship is barko, right? Ganyan, ganon. So, dinigyan ko yung flyers, ganyan, ganyan, binabasa ko. Oh my God, sabi ko, ang ganda naman. Sabi ko, gusto ko rin. I was like 20 something. No, maybe I was 20, 19, ganyan. Wala pa akong Junakis noon. So, bagets pa, 18. Sabi ko, nangarap akong ganyan, mga palangga. Ay, sabi ko, saya-saya naman nila dito. Grabe, laki-laki ng barko. Kasi ang nasakyan kong barko, third class lang. Remember that third class galing ng Bisaya? Yung iras-iras kayo. Yun ang nasakyan kong barko eh. Kaya nung nakita ko, ay, sabi ko, gusto ko to, ganyan-ganyan, one day. Tapos sabi ko, sana makapag-abroad ka rin. Pero, hindi naging ganun yung kapalaran niya. Hindi siya natuloy na maging crew sa barko. Kung hindi, baka hindi naging kami. Baka mayroon siya nag-ibang jowa. But anyway, balikan ko ng istorya. So, tinandaan ko yun. Sabi ko, one day, I will be traveling with that big, big ship. Sabi ko gano'n sa sarili ko. Totoo yun. True enough. Pagpasok ko sa Amerika, pagtungtong ko, 3 months pa lang, nag-cruise ako. Ang taray, di ba? Yaman-yamanan. Kaya nainggit ang loob. That was 550. Hindi ako nagkakamali. Binayad ko for 7 days, 7 nights, $600. All inclusive. Tapos yun na, nagustuhan ko na. Kaya ngayon, ang nangyari, naging ako ay certified na cruise or, what do you call that? Cruise supplier ng Royal Caribbean. It's like travel agent. Nag-apply ako, I have business na ganyan-ganyan. So, yung mga friends ko, sa akin na lang kayo magpabook, tulong nyo na lang yun sa business ko. Baka naman. Di ba? Ginalingan na masyado, di ba? Ganun talaga ang pangarap. Sige, pangarap na lang kasi nabubuisit ako sa itsura ng bayan natin eh. Totoo yun. So, kailangan marami kang ginagawa sa buhay mo. Okay, siya, hindi ka lang. Nung kinakwento ko sa inyo, I'm in the process of applying. Okay? So, actually, sina-approve ako. Actually, Celebrity Cruises and Royal Caribbean, Carnival, nag-apply ako pero wala pang result. Pero one thing for sure, approve ng lola mo and kompleto yan hindi yun fly-by-night business with documents yon. Kaya sa lahat ng gustong magpa-book sa Royal Caribbean now, I can book your cruise. Just message me sa maharlika@protonmail.com. Ganun mangarap, palangga. Dapat hindi ka natatapos sa pangarap mo. Kasi lahat gusto kong gawin. Gusto ko baka mag-aral eh. Kung kaya ko nga lang, gusto ko mag-aral lang, abugas siya. Kaso lang, di na carry. Baka hindi ko na kayanin, baka masayang yung tuition fee. Ayan, sa lahat ng magpapabook, ayan, magpabook na kayo para naman may kliyente ako right away. Yay! Sabi ni Nida, magpapabook daw siya. I will guide you, ma'am, Nida. I will guide you. And maybe I can, pag marami kayo, I can go with you. Who knows? Gusto ko gawin yan. Alright? I'm just so excited. So, wag po kayong, wag kayong tumigil sa kapapangarap sa buhay. Yeah, I can announce now, di ba? Na legitimate tayo. Madali lang ako nag-apply. Then, ang Carnival Cruise, medyo naunang sumagot, pero hindi ako nakasagot na sa email nila. Siguro, hindi. Yung may problem pala ako sa EIN kasi bago pa lang daw yung EIN, so they have to verify like 1 month. It's more than 1 month already. So I'm good. But I'm good to go. So I'm in the stage of really inaaral ko pa. Pero kasi alam ko naman alam ko na yung pasikot-sikot. I've been cruising, di ba? Nakailan na yata akong cruise. Since 2000, basta na madami na, hindi ko na mabilang. Okay, kaya nga, kung gusto nyo magpa-book sa akin, at saka baka mas mababa, I'm not promising, pero wala po akong markup dito. Okay? Almost the same price or maybe lower pa. May mga promo pa na pwede ko makita. You know what I mean? Ang maganda lang, hindi na kayo, kasi it takes time na magbubook ka, di ba? Kung busy kayo, hindi magpabook na lang kayo sa akin para may extra dramatization. Kasi I will spend time for that. Siyempre, maghahanap ako, ID nyo, di ba? So, thank you naman sa nang-congratulate, San. I'm just very proud. Maisingit lang talaga yung aking milestone sa buhay. Hindi, pero lang naman, sideline na naman, hindi naman. Who knows, baka lumaki. Pero lang naman yun. Hindi naman ganun ka, yun. Parang, dahil sabi ko, una kasi ang reason kung bakit ako nag-apply ng travel agent,
or ay cruise supplier. Ang term nila is cruise supplier. Sabi ko, ay, book ako ng book. Bakit di ako maging travel agent para naman may discount ako, di ba? Oh, dahil lagi naman kami like 3 times a year sa isang taon. Bakit hindi? And I can book you kahit taga Pilipinas ka, kahit all over, sakop ng lola mo. Alright? So, kaya tulungan nyo naman ako. Hindi naman ako nanghihingi sa inyo ng ayuda, di ba? At least marangal lang ang ginagawa. Business, darling. Hindi ako nanghihingi sa inyo ng mga chuba-chuchu, di ba? At least naman ako ay professional lang mga atake natin. Professional yung atake natin dapat mga palangga. Marami pa ako mga gawin, di ba? Marami pa nga ako hindi natapos eh. Kaso lang, I'm very, very busy talaga. But life is good. Life is beautiful. Tapos I'm in the process of decluttering also. Alam niyo ba yung pinost kong mga sapatos? Naalala niyo yun? Siya nakalala, may pinost akong shoes na pagkadami-dami na luma na. A month ago, halos nabenta ko na paubos na. Mga second hand ko, halos nabenta ko na siya. At least konti na lang yung mga kalat namin. Anyway, yun lang. I wish I can tell you about, everyday life ng buhay natin. Pero siguro, minsan is may ganito tayong usapan. Sabi ni Saurong, sapatos ni Imelda. Mas maganda shoes ko sa kanya kahit di mamahalin. Yes, Melita. Thank you sa mga congrats sa mga best wishes niyo. Madam, sabi ni Ambassador Romualdez, PH could lose Pac Silica if it drops the ball. Well, syempre yun talagang sasabihin yan, mga palangga. But we'll see. Yeah, thank you sa lahat ng congratulations kay Lola Maharlika. Ina-announce ko na kayo, pag nagpa-book kayo, kahit nasa Europa kayo, nasa Japan kayo, nasa Australia kayo, wherever you are, please email me at maharlikanetworkprotonmail.com. Now na, kahit bukas pwede ko na kayo i-book. Kanina tinitignan ko, oh my God, mura lang to. May 200, may 300, may 400, may 500. Depende sa inyo. And I hope to see you sa cruise ship. Sa mga